Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Breaking news, ang two-time Finals MVP winner Kawhi Leonard ay opisyal nang na-trade patungo sa kanyang dating koponan kung saan siya ay nagkampiyon Toronto Raptors kapalit ang former All-Star Brandon Ingram, Grady Dick, 2 first round pick, 1 pick swap at 2 second round pick. So madami din nga ang nakuha ng Los Angeles Clippers pabalik, subalit ang Raptors ay handa na ngang i-take ang next step at nasa win now mode na sila ngayon mga kaibigan. Dahil sa pagdating ni Kawhi Leonard ay inaasahan na magkakaroon sila ng starting 5 ni Immanuel Quickley, RJ Barrett, Kawhi Leonard, Scottie Barnes at Jakob Poeltl. Isa nga yan sa best starting 5 sa buong Eastern Conference ngayon. Tulad noon, si Kawhi Leonard ay darating sa team na ito ng Raptors na may 1 taon lamang na natitira sa kanyang kontrata. Ganun pa man kung noon nga ay kating-kati siyang tapusin ang kontrata na ito at umalis sa Raptors para umuwi sa kanyang home state na California, ngayon naman ay kabaliktaran na ito. Si Kawhi Leonard ay willing nang pumirma ng long-term contract extension sa team na ito, to the point na handa nga siyang tapusin ang kanyang NBA career sa team mula sa bansang Canada. So ayun nga po mga kaibigan, muling napapalibutan ng solid talent si Kawhi sa team na ito. Hindi man ito super team subalit solid pieces na posibleng magampanan ang kanilang mga role bilang role players. Tulad din noon kung may kakampi nga siyang rising star na Pascal Siakam nang magkampiyon sila, ngayon nga ay may Scottie Barnes sila na nag-average pa lamang last season ng 19 points, 8 rebounds, 6 assists, 1.5 steals, and 1.5 blocks per game on 50% shooting sa field. Sa palagay nyo ba ay kayang pangunahan ulit ni Kawhi Leonard ang team na ito ng Raptors patungo sa championship? Habang si Luke Kennard naman mga kaibigan ay iniwan na ang Los Angeles Lakers at lumipat na sa Phoenix Suns sa isang 2 years, $13 million na kontrata. Ang sharpshooter nga ay nakatanggap ng madaming offer mula sa iba't ibang team, subalit ang offer ng Lakers ang pinakamababa sa lahat, kaya naman hindi na nga nakapagtataka na ginusto niyang lumipat ng team dahil trabaho lang nga walang personalan, gusto niya ngang kumita ng mas malaki. Si Keon Ellis naman ay lumipat na din nga sa Brooklyn Nets sa isang 2 years, $18 million contract. Ang two-way guard na ito ay tila ba napadaan lamang sa Cavs last season at agad din siyang lumipat ng team. Habang patuloy naman na nagpapalakas ang Miami Heat, ang lethal shooter Tim Hardaway Jr. ay nakuha nga nila sa isang 1 year, $6.5 million deal. Tiyak na makakatulong nga ito mga kaibigan sa spacing ng Miami Heat. Kakailanganin nga ni Giannis sa mga shooters sa tulad niya na papasahan niya tuwing makakatanggap siya ng double team. Nag-average si Tim Hardaway Jr. ng 13.6 points per game last season on 40% shooting sa 3-point line para sa Denver Nuggets, kaya naman tiyak na malaking addition nito para sa Miami Heat na nais na mag-compete para sa championship next season. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?